Good afternoon! Kumusta po? Nandito na lahat? Nandito na? Nawawala dito sir. Nung nandiyan kanina, nawala. Walang certificate. Mag-exam kasi ako. 1 to 50 items. Ang passing score, 149. Kaya kung may natutunan kayo, yung sandralin, may isagot. Pasado, tama. Pag walang isagot, hindi pasado. Ibig sabihin, yung tagal mo nakaupo dyan, kanina pa, nangyari na, may natutunan, wala naman talaga. Kasi bakit? Ang iba kung wala lang, nakaupo, tumatanong sa speaker. Hindi naman sa isipan. Ano kaya ang oras na itong kalabas dito? Kasi malayo pang inuwian. Nagmamadaling umuwi. Tama? At ang iba kasi, sa abroad naman kami. Ulit-ulit na lang to. No? Pero sabi ng uwa, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Noong unang alis niya, pagdating niya sa labas sa bansa, may pinakatupad ang uwa ng mga batas na dapat niyang malaman. Ay, nasa labas na siya ng bansa. Alam niya yun? Hindi. Kasi nasa labas ng bansa siya eh. Kaya pag uwi niya ng Pilipinas, dapat malaman niya sino ang mag-update. Yung PIDOS. Tama? Walang ibang mag-inform sa inyo kung hindi ang PIDOS. Hindi kung sino-sino makilala niyo dyan sa labas. Na wala namang kinalaman pagdating sa deployment. At pag may problema yung mga OFWs. Eh dapat, alam niyo, magtatanong lang, may mga ex-abroad ba? Sino ang mga ex-abroad? Taas ang kamay, mga ex-abroad. Okay. Thank you, ex-abroad. First timer, taas yung mga kamay. Mas marami ang first timer. Kaya, hindi pa kayo magtataka mga first timer. Kung konti na lang yung tumaas ng mga kamay ng mga ex-abroad, hindi ba kayo magtataka? Ang dami nyo. Mga first timer, kayo yung tinatawag na bagong bayani. Tama? Yung mga ex-abroad, sila yung tinatawag na mga dating bayani. Tama? Yan ang gusto. Kung may mga kamay, yan. Kasi pag may mga kamay kayo dyan, uwi na tayo. Akala nyo, uwi tayo ng alas 6 mamaya. Okay. May nagutom ba? Hindi pa kayo pinakain? Ang sabi ng uwa, mahalin ang mga OFWs. Kailangan alagaan. Tama? Kaya nga bago pinagpidos, dumaan na ng medical yan. Hindi basta-bastang papidusin yung isang OFW na hindi fit to work. Tama po ba? Ngayon, dahil fit to work, pinapidos kayo. Kaya kayo nandito ngayon. Tama? Ang problema, fit to work na. Hindi pinakain, walang lunch. Normal lang. Sa may mga ulcer dyan, magre-react yan. Tama? Hindi pa ngayon. Pagdating sa labas ng bansa, doon mo na maramdaman. Kaya ang iba dyan, wala pang ilang buwan, umuwi na ng Pilipinas. Kasi, unfit na.
hindi na pwede magtrabaho. Tama? Sayang yung ATM card na kinuha. Lahat ng ATM mayroon. May video, may Western Union, may yung PNB, mayroong RCBC, lahat ng bangko mayroon. Pero nung umuwi ng Pilipinas, no? Kahit saan ATM, isalpak, sinusubukan, bakit mayroong lumabas? Walang lumalabas. Bakit? Hindi naman talaga nagtagumpay doon. Kaya, walang lumalabas. Kaya kung may makita kayo mamay, pag-uwi nyo, pag dumaan kayo ng mall, mga malls dyan, may nakita kayo kung saan-saan sinasalpak yung ATM card. Walang lumalabas, palipat-lipat. Tandaan nyo, huwag na kayo magdadalawang isipan. OFW yun. OFW na hindi nagtagumpay. No? Grabe. Kaya, dito, maganda dito. May sigawan din doon. Yan ang katapat ko. Pero mas malupit dito. Kasi dito, doon, yung sigawan na yun is ATM yun. No? Dito, sigawan in case of emergency. No? No? O yun. Ngayon, ako'y magtatanong mamaya kung kayo ba ay tutuloy o hindi sa inyong after ko mag-talk, dapat ihanda mong sarili mo. Hindi pa ako nagpakilala. Gusto nyo mabalaman ang pangalan ko? Sino gusto? Taas yung mga kamay. Yan, thank you. Gusto nyo bang number ko? Ma'am. Gusto mo bang number, ma'am? Maniwala. Ang kagandahan dito, pag nag-text ka sa number na yun, pag sinabi mo, hi, sasagutin ka, hello. Sabihin nyo, hindi pa ka nagpapakilala, di ba ito? Parang kumakain na hindi nagdadasal. Nagdasal kayo kanina umaga. Kung ako speaker kanina, pinagdasal ko kayo. Nagdasal ko kayo na pagdating nyo sa labas ng mansa, sana lahat ay magtagumpay. Hindi puro kayo mga butin doon. Tama? Hindi ba ma? Akala ng iba, kapapasok ko lang ang bilis ng speaker doon. Nagpalakpakan na, uwian na agad. Uwian. Okay! Pangalan ko, ito na. Kunin yung pangalan ko. Dapat lahat ng speaker, kunin yung pangalan. Ako ang speaker ngayon, ha? Ako ang speaker. Huwag kayong maglala. Lahat ng gutom, busog. Lahat ng tulog, gising. Okay? Pangalan ko, ito na. May ballpen. Ang problema, magpapakilala na ako, hindi pa rin sulat-sulat ang pangalan ko. Halos sa araw-araw nagpapakilala ako. Hindi isang litra ng pangalan ko, hindi mo namin sulat-sulat. Ngayon, titingnan natin kung may sulat din ang pangalan ko. Ito pangalan ko. By the way, Mr. Sam Carbosa, tagapag sa din ang may pipilos. Mga services para sa inyo. Iba natin tanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. May sulat, hindi. May sulat, hindi. Okay, mabilis ba ako magsalita? Mabilis? Oh, anong gusto nyo? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Mabilisan. Ikaw, ma'am, anong gusto mo? Mabilisan. Gusto mo, ma'am, mabilisan? Kasi kadalasan, ang sagot dito, sir, gusto ko, matagalan. Kasi pag matagalan daw, talagang feel na feel niya. Yun ang pag-usapan dito sa loob ng Pidos. May sinabi ba akong masama? Wala naman eh. Yung pag-usapan sa Pidos, kaya paglabas niya dito, dahil na feel niya, mayroon siya natutunan. Kaya oras na kanya kailangan, talagang may apply niya pag may problema. So may natutunan, tama? Okay, ang pangalan ko, Sam. Sam Carbajosa, no? Carbajosa, no? Carbajosa. Carbajosa ka, ma'am? Ha? Hindi pa? Baka ngayon pa lang. Hindi pa ako. Sinabi mong hindi pa. Sir, ginilig. Ano? Ginilig.
Ano nga na? Sa probinsya, pangalan talaga Samuel, ano? Probinsya, Negros Occidental. Pero nung nasa Negros ako, sabi ko ano ba itong pangalan mo? Kung tinatawagan ako, parang palaging ginit sila. Samuel! Pero nung kapag-isip ako, tandaan nyo, pag magarating ako ng Manila, baguhin ko ang pangalan ko. No? So, nung pumunta ako ng Manila, binago ko. Hindi naman talagang binago. Ako lang, no? Kasi naka-register yan sa ano eh, sa PC. Ginawa kong Sam, kaya medyo maganda ang pangalan. Okay, living up naman. Di ba? Ganun talaga ang buhay ngayon. Okay! Sam Carbosa. Okay. Ngayon, musta po? May inantok pa, wala na? May malungkot pa, wala na? Concentrate lang. Dito, batas lang ang ating pag-usapan ngayon. Isang batas lang na dapat mong malaman. No? Mga first time and example na dapat mong malaman. Bakit? Noong nagpidos ka nun, hindi mo to alam. Ngayon malalaman mo. Hindi mo to alam kasi wala ka natin dito eh. Tama? Okay. Magtatanong ako mga example. Sigaw niya lang. Example. Parinig niyo sa mga first timer dyan ha. Example. Sigaw niyo. Ang sagot niya lang. Masarap lang o hindi. Example. Masarap buhay. Isigaw nyo. Masarap buhay OFW o hindi? Masarap. Ha? Hindi. Masarap. Masarap pakinggan. Masarap. Ilan kayo magkasama doon? Sa bahay ko. Dalawa lang kayo. Pag may problema, ang OFW sa labas ng bansa, masarap ang buhay, hindi? Hindi. 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 Kasi walang haircut. Oo nga. Walang ano, pearhead. Okay. Grabe naman to, mga performer talaga, oh. Marami kong narinig na mga term na parang hindi ko alam eh, no? Okay. Okay, ngayon ito. Nabunot na oh. May nakialam dito. Mamaya na yung bunot niya. Nahulbot. Sabi ng iba. Sabi ko na nga eh. Alam mo yung nahulbot? In, ano, salitang ano yan? Salitang ano yan? Salitang Thailander yan. Nahulbot. Yan. Ang ibig sabihin, lahat kayo maganda at gwapo. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Okay. Ngayon, ganito. So, hindi masarap, no? Buhay OFW. Kaya dapat, dito sa part ko may matutunan kayo. At sana, malaman mo kung talagang gaano ka katatag, katibay ngayon. Dahil sa, nandito ka sa Pidos, sa mga first timer dapat, alamin nyo kung anong pagiging buhay OFW. Guys, hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Kaya dumaan ng training, Pidos, kasi ito ay kabahagi ng inyong paghanda upang harapin ang mga panibang hamon, pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Tama? Kaya ganun dito. Kasi doon nakasalalay, hindi lang ang nakasalalay ang buhay ng inyong pamilya, buong bayan, yung bayan natin nakasalalay sa inyo. Tama? Mabuhay? Ang bagong Pilipinas. Bago ko ipagpatuloy, nakapagpakilala naman ako. Hindi na kayo makahabol sa eleksyon, hindi na. Hindi na. So doon na lang, may mga absentee voting naman pagdating sa labas ng bansa, no? Doon na lang kayo buboto kung makahabol pa kayo, no? Yes. Pero kaya lang, sabi ng iba, paano kami makahabol? Eh, wala pa nga ng asyonos, makaalis pa kami kung hindi, tama? Okay, ganito. Ganito. Kung sakali lang, kung kayo ay buboto, no? Alam ko lahat ngayon, ang dami nang umalis na Pilipinas dahil wala nang trabaho sa Pilipinas, tama? Ang dami nag-resign sa trabaho, mga teachers last week. Teachers 120 plus, isang grupo. Sinundan naman 60 plus, isang grupo. Nag-resign nag-resign sa trabaho kasi mag-abroad na lang. Sabi ko, bakit mag-resign kayo? Ang ganda ng administrasyon natin ngayon. Ang ganda ng ekonomiya ng ating bansa ngayon. Ba't kayo mag-resign? Sabi niya, anong ganda? Kaya nag-resign kami, sir. Mas maganda sa labas ng bansa. Kasi ang sahod namin, 32,000 sa Pilipinas. Doon times 4. Saan ang maganda? Sa labas ng bansa o sa Pilipinas? Kaya sabi nila, sir, sa labas ng bansa pa rin. Bakit? Sa inyo po. Bakit kayo aalis? Wala bang trabaho sa Pilipinas? Wala na talaga? Hirap, no? Mayroong trabaho pero maliit ang sahod. Tama, no? Marami dito trabaho pero kaya lang medyo may kaliitan ng sahod at saka babawasan pa ng tax. So medyo mahirap talaga, no? Mahirap talaga. Kaya ang iba, no?
Umaabot na lang ng taon kita trabaho, wala pa rin asinso. Tama? Pero mayaman ang presidente natin. Pagsabihin nyo lang, walang problema. Talagang gagawin niya. Pag ginawa niya sa'yo, sabihin niya sa'yo, ito ang bagong Pilipinas. Okay, ganyan. Ang tanong, kung sakali man na kayo ay makahabol pa ng eleksyon, kung buboto kayo, dalawa lang ang magkakalaban. No? Pagbigyan niyo ako, kasi araw-araw, ginagawa ko to, surprise survey sa mga OFWs. Kasi marami dyan survey, no? Pag-usapin natin si ganito ay iniiwasan. Kasi hindi naman pwede siyang pipilitin niya. Kasi pwedeng lalakad at aalis talaga. Dito, corner kayo. Corner, tama! Okay. Dalawa lang ang magkalaban ngayon. Malalakas. Alyansa at saka yung PDP laban. Tama? Totoo ba? Okay. Yung sa puso mo, nanggaling dito at dito. No? Kung sakali, yung totoo, parang ako, magkakalaban, PDP sa Team Duterte. Tama? Sa alyansa, bagong alyansa, BBM. Tama? Okay. Kung ikaw ay bubuto sa darating na eleksyon, sino ang bubutuhin mo? Ngayon, magtanong lang ako. Ang iba dyan, PDP, alyansa. Huwag kayo mahiya. Yung galing dito. Sa PDP, laban. Sino ang bubuto? Taas yung mga kamay, taas. Taas. Huwag mahiya. No, yan. Huwag yung munang ibaba. Yan. Yan. Hindi ha. Meron tayong karapatan bawat isa. Ano? Importante. Yan. Thank you. Oh, thank you. Sino sa bagong alyansa? Taas yung mga kamay. Thank you. Isa, alyansa. Huwag mahiya. Alyansa. Yan. Alyansa. Taas pa. Wala na? Dalawa lang tayo, sir. Ganun talaga ang buhay, sir. May dihada. May dihado. Ang isa ano? Guys, dihado daw. Isa, dihado. Grabe naman kayo. Sir, usap tayo mamaya. Si Sir sa alyansa, kukuha ako ng isa sa PDP. Pag didibatihin ko kayo, walang samaan ng loob. No? Pagalingan ng paliwanag. Sabi ng iba, maraming salamat sa inyong mga opinion. Kung anong inyong naramdaman, maraming salamat. No? So ipag-pray natin kung anong takbo ng halalang 2025, no, sana kung sino nararapat siya ang uupo. Tama? Ganoon lang kasimple. Okay. Ngayon, tuloy-tuloy. Mr. Sam, ang kulit po pala. Yes, number 1 ako makulit. Kaya magdanda ka dyan. Concentrate. Umpisa natin ang batas na kung anong mayroon, dapat mong malalaman ngayon. Magtanong ako ng ilang katanungan. Kailangan, pag nagtanong ako, o may sasabihin man ako, dapat ihanda mong sarili mo. Dito, tibayan ang loob. Huwag kayong magalala, huwag kayong matakot, no? Huwag kayong manervyos. Kasi bakit? Sa part 2, more on discouragement na maririnig mo. Kung kanina, kay Ma'am Sandra din. Encouragement, no? Puro encouragement sa part ko. May marinig eh, more on discouragement. Hindi ibig sabihin, more on discouragement, dinidiscourage ko para hindi tutuloy. Mag-abroad, hindi. Ang pag-usapan natin, yung naging realidad ng buhay ng OFW pagdating sa labas ng bansa. Hindi lang sa labas ng bansa, pati dito sa Pilipinas. Kaya dapat, alamin mo bilang isang OFW kung ano ang pinasokan mo. Alamin mo ang pagiging buhay ng OFW kung anong meron ang buhay OFW. Mga first timer, ready na ba kayo? Yes, sir. Kaya pag may narinig kayo sa akin, at pag sinabi ko ngayon, may narinig kayo sa akin, 100% mo na excitement kanina, babawasan ko agad ang 20% yan. 5 bisis ako mag-promise. 5 times 20 equals 100. Kaya kung 5 bisis kita, nabawasan ngayon. Pag naubos ang excitement ko, tatanungin kita,
kung tutuloy ka pa ba o hindi. Kung hindi, pasalamat kayo sa inyong agency. Dito kayo pinadala. Sabi ng iba, baka ito nang sinasabi ng ating agency. Ang kulit na speaker. Sa halip nang i-encourage tayo, puro discouragement. No? Pasalamat kayo. Bakit? Dito mo malalaman kung gaano katibay ang loob mo ngayon bilang isang OFW. Ulitin ko, ang buhay OFW, hindi lang masipag, matyaga, kailangan tapang, buo ang loob at palaban. Tama? Tama. Yan po ang buhay. Ngayon, magtatanong ako, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay sa nakapag-sign na ng kontrata. Taas. Thank you. 15. Sa hindi pa nagpag-sign ng kontrata, taas yung mga kamay. 16. Okay. 15 ang nakapag-sign, ang hindi 16. Ngayon, hindi tumaas ang mga kamay. No? Magtatanong na ako sa hindi tumaas ang mga kamay. Ang tanong ko, ano kayo? Sabi ng iba, pakialam ko sa'yo. Okay. Ngayon, okay lang. Kaya! Kung nangyari sa mayroon nakapag-sign ng kontrata, mayroon hindi. Ayon sa batas, dapat ng isang OFW, bago magpidos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Guys, nasa batas po yan. Sabi ng iba, ha? Kaya kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo. No? Bawas na ang natira, 80% ang natira sa excitement mo. At dapat, ang isang OFW, after magpitos, dapat siguro din makaalis na. Kasi nasa batas po yan. Ang isang OFW mula nag-apply at nabisahan, 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan mula nag-apply siya at nabisahan, dapat wala na siya sa Pilipinas. Dapat na i-deployed na siya at dapat wala na siya ngayon dyan sa kanya inuupuan. Sabi ng iba, tahimik lang minsan. Oo nga. Kami, nandito pa rin. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas mo. Ang natira, 60%. At dapat, bakit kailangan alis ng isang OFW? Kasi hindi lang siya nakapag-pilos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ng placement fee, ang isang OFW, ang salary is 20,000 or 40,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, tahimik lang, ha? 1 month salary? Bakit kami sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% na naman ang nagabawa sa excitement niya. Ang natira is 40%. Kaya minsan ang iba, habang nagsasalita ako dito, gustuhin mang tumawa, pero hindi na kaya kasi bakit? Hinahatak na ng antok ang kanyang mga mata. Na? Gusto mong tumawa. Kaya kadalasan nangyayari dito guys, lumalabas, hindi nagpapaalam. Sa busy, magandang usapan, bigla na lalabas, hindi nagpapaalam. Bakit? Dahil sa mga narinig niya. Labas doon, tatawag na pala doon sa kanyang kausap. Ma'am, bakit ginawa niya? May alam pa kayong patidos-pidos sa amin. Ganito na pala ang nangyari sa akin ngayon. Akala namin, after dito, certificate na agad. Ngayon, naraman namin sa huling speaker, ano pang ginawa niyo sa amin? Parang, hirap no? Ang hirap! Isipin, baon ka na sa utang. Ganun pag nangyari sa'yo. No? Tapos,
Nung nagbayad sa lugar, pag nagbayad, sa lugar dapat? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o Restaurant. Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, oh, agency. Bakit kami sa Jollibee? Sabi naman ng iba, katabi, di ba sa Jollibee tayo? Sabi naman isa, at least pinamirinda tayo. Yung pinamirinda sa'yo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Sabi ng iba, para nangyari sa akin. Ang galing kasi mananalita, no? Ingat kayo sa magagaling na mananalita. Kung saan kayo dalhin, no, hanggang sa Pidos, ihatid ka pa dito, mayroon pa naghihintay sa baba. Sabi ni ba, nga, may naghihintay sa akin sa baba ngayon. Okay! Ano? Ang hirap, no? Antok? May inantok? May inantok? Wala. Ma'am, alam mo, pag ako laging kasama mo, hindi ka antukin. Kahit anong gawin mo, hindi ka antukin. Ikaw, sir. Lahat ba inaantok? Okay! Ganon. Dapat pag nagbayad sa loob ng agency. No? Problema hindi. Problema na. Agency. Ano ba sumisigaw, sir? Kami sa GCash. Sa GCash. Katulad ng 12 teacher, sir. Ma'am, saan kayo nagbayad, sir? Sa GCash. Magkano teachers yun? 12. Nag-resign sa trabaho para magtrabaho sa Korea at Japan. Ni-recruit. Sinirstock. No? Through online. Punta kayo dito. Sa bahay ko sa Las Piñas para makasigurado kayo. Pag nag-follow up kayo, dito kayo pumunta. Pero ang bayaran natin, GCash na lang para hindi kayo mahirapan. Nung matapos ang bayaran, ilang buwan nakalipas, pinalo up, wala na sa bahay na tinitirhan niya. Nangupa lang pala. Guys, ingat. Tandaan nyo, marami ngayon. Kung dati medyo nawala na, sunod naman ngayon, sobra pa. Naglalakad ka lang ngayon, didikitan ka na. Hindi lang sa labas, hanggang sa loob ng Pidos. Ingat ka sa katabi mo. Sabi ng iba, oo nga no. Kasi kailan ko lang ito nakilala. Maga mo tawa ka ng tawa dyan. Bag mo wala ng laman. Sir, hanapin ni Mrs. yan. Okay. Parang tawanan. Parang biro. Pero ay totoo yung sinasabi ko. Parang biro lamang dumating ka sa Pidos. Gusto mo? Ma'am, singer ba kayo? Hindi, dancer. Dapat sa loob ng agency, ha? At dapat magbayad. O kung hindi ka sa agency nagbayad, no? Another 20% ibabawas. Ilan ang natira? Ha? 20% na lang. Sabi ni iba dyan, mayroon pa kaya? Mayroon pa. Pag nagbayad, ano? Dapat mayroon ka kulang? Resibo. Sabi ni iba, resibo? Kami wala. Na, dapat may resibo. Kaya kung nangyari sa'yo, sabi ng iba dyan minsan, ganito, no? Tulala na, nakatingin na sa ilahi. Dapat may resibo, ha? Sabi ni iba, ako wala kayong resibo. Sini ko yung katabi. Ikaw. May resibo ko. Sabi na, sumagot ang isa, narinig ko. Sa ibang ano, mga nakaraan. Kasi, ikaw may resibo ko ba? Wala na eh. Ano mo? Ikaw, wala din.
Hirap, no? Ang hirap. Na-open yung mind nyo sa mga hindi natin iniisip na mangyayari. Ang mga OFWs dapat, kaya isa na sabi, advance awareness, yung PIDOS, no? May advance mo, yung isipan mo, ano ang mga mangyayari, posibilidad na mangyayari pagdating sa labas o dito pa lang sa Pilipinas. Habang ikaw, inaayos pa ng mga requirements mo, dapat magiging maingat ka. Ang dami dito sa Manila, guys. Ang dami. Kailan ang kinag-usap-usap, akala mo kamag-anak na kayo. No? Dalhin ka pa sa bahay. No? Ang iba nung dinala sa bahay yun. Tuloy. Hindi na tuloy sa... Hindi na nakaalis. No? Ingat. Ibawas ko na lang yung walang resibo. Wala na natira sa'yo. Tama? Wala na. Ang tanong, Mr. Sam, bakit alam mo? Yan kasi ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ka magtataka, yung cellphone ko habang ako'y nagsasalita dito, panay iko, tama? Hindi pa kayo magdadalawang isipan, bakit kaya siya? Habang, ma'am, bakit kaya? Habang nagsasalita siya, panay ikot ang salamin niya, di ba? Ha? Ha? Yan, guys, oh. Shout out po sa inyong mga mahal sa buhay, no? Sabihin nyo, hi, mahal, shout out po sa inyo. Nandito kayo sa PIDOS. Actually, hindi naman talaga ako nagtatago. Ilang buwan ako nawala diyan sa atin. Ngayon, ito na paalis na, ha, no? Sabihin mo, bye-bye. Okay! Yan, wala na natira. Mr. Sam, anong batas kung halimbawa nangyari sa amin? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Yan po. Violation of Republic Act 8042. Lifetime imprisonment pag nahuli ang gumawa sa iyo ng hindi maganda. Na? Kaya dapat sabihin nyo sa inyong agency ano mang nangyari sa labas. Baka mamaya nakarating ka na ng agency, tuwang-tuwa ka na, prinasis ang requirements mo. Pero, kinana ka na pala sa labas. Walang kaalam-alam ang agency, tama? Labag sa batas yan. Hindi pala siya accredited sa POA at saka sa agency. Kaya pag nahuli yung suspect, lifetime imprisonment, yung kausap mo doon, may tendency, pwede ring makulong habang buhay. Ang agency, pag hindi alam nila, nakulong na ang suspect sa labas, ginamit pa lang ang pangalan ng agency, pwede din magkaroon ng tinatawag na accessories of crime. Pwede din magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang recruitment agency. Kawawa naman ang agency na. Kaya dapat i-inform ang inyong agency. Sa lahat ng mangyayari sa labas, dapat alam ng agency. Okay? Kasi kawawa yung agency, tumutulong para mapaalis hanggang sa dito pinagpidos na kayo. No? Akala mo uking-uki na, yung pala problema pang pinasukan nyo. No? Ingat. Ang kaso nun, accessories of the crime. Accessories of the crime. Mr. Sam, gaano katotong sinasabi mo? Kung nakikinig dati kayo ng mga balitaan sa radio, pag marinig nyo sa X-True, no? Sa X-True, 2 dekada na ako sa serbisyo. 2 dekada na ako. Wala ka pang plano mag-abroad noon. Ako'y tumutulong na sa mga OFWs. Kaya kung may narinig kayo sa X-True, sa radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Makati, ito si Bapator 141 oras, yung pila na may tulong lakas 50,000 watts, DWIZ! Ako po yun. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RSUs sa may Carbausa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Diba? Maganda bang boses ko? Maganda bang boses ko, ma'am? Thank you, mama. Kasi ang sagot ng isa dito kapon, ay hindi. Bakit? Kasi sabi niya, ang pangit mo eh. Pero biglang sumigaw, lahat ng magaganda. Bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, sa ano yun? Magaganda ang tagapagtanggol ko. No. Sabi, wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, sa ano yan? Ang sagot sa akin, sir,
Sa performance yan. Di ba? Wala sa mukha, sa performance. Tama, ma'am? Okay! Ganun po. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo.